Okay, what's up sa inyo? Gusto ko lang mag-story time Naniniwala ba kayo na sobrang mapaglaro ang tadhana? Ay, gusto kong ikwento sa inyo to. Hindi ko matiis. Itong nangyari na to sa akin, itong nakaraan lang. Meron lang akong mga realization sa buhay ko na gusto kong panoorin nyo, pakinggan nyo tong video na to. May matututunan kayo dito, promise. O, bago ang lahat, follow nyo ako pag nagustuhan nyo tong video na to, okay? Okay, let's go. Story time! Totoo talagang may mga tao na gusto nasa baba ka lang nila, no? Totoong may mga tao na gusto nila na sila yung nasa taas tapos pag-uusapan ka nila. Naalala ko nung college ako, lagi ako minamaliit nun. Lagi akong sinasabihan na hanggang dyan ka lang, walang mangyayari sa'yo. Wala kang pangarap sa buhay, wala kang mararating, tignan mo kami. Puro katsipan niyang ginagawa mo, tignan mo kami, afford namin itong mga ganito. Lagi ko naririnig sa kanila yon, sinasabi nila sa akin. Which is ako, chill lang kasi mahirap lang kami. Kumbaga, hamakin mo lang kami hanggat gusto mong hamakin. Wala pa akong kayang patunayan eh. Yung mga taong nakapalibot sa akin na mapipera, inuutos-utusan lang ako nun. Minsan wala akong pamasahe pa uwi kasi sakto lang yung pera ko. Kailangan maging homeboy muna ako ng mga schoolmate ko nun. Utos-utusan muna nila ako nun para magkaroon ako ng pamasahe pa uwi, makahiram ako sa kanila. Sabi ko, okay lang. Wala eh, mapipera sila eh. Wala akong magagawa kung kinukutya nila ako, nilalait nila ako, naghanggang dito lang ako eh. Tapos ang masakla pa, hindi ako nakatapos. Sila nakatapos na, yung ibang gaganda na ng mga trabaho. Ako hirap din talaga. Talagang gapang ako nun kasi nga, yun nga, hindi nakatapos, sobrang hirap pumanap ng trabaho. Sila, ang gaganda na ng sahod nila. Tapos every time na nakakasalubong ko sila, ganun pa rin, minamaliit nila ako. O ano, wala na nangyari sa'yo. Tignan mo kami, tignan mo kami, mga manager na kami. Ito, ang ganda na ng trabaho ko dito. Ikaw, wala na nangyari sa'yo, ganyan ka na lang. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos wala akong maisagot sa kanila kasi nga, struggling pa ako sa buhay eh. Yun yung mga time na rumaraket-raket pa ako, nagbabayan sila ako ng cellphone. Kinakagat ko yung trabaho, kahit 150 lang yung sinasahod ko sa isang araw, makasurvive lang. Puro panlalait, puro panghahamak, puro pang mamatay yung natatanggap ko noon sa kanila. Sabi ko, baka ganito nga talaga yung realidad. Kapag nasa baba ka lang nila. May karapatan silang tapak-tapakan ka. Lagi silang nandyan, lagi silang present para lang kamustahin ako kung nandyan pa rin ba ako sa baba. Hanggang sa pumasok ako dito sa social media. Nanahimik ako, nag-focus ako dito sa social media. Ginrind ko tuloy-tuloy. Isang buong taon wala akong sinasahod dito sa social media. Sinugal ko lahat dito. Sabi ko, ito na siguro yung last shot ko. Sabi ko, siguro dito na ako susugal. Itataya ko na lahat dito. Pinokus ko yon straight isang buong taon. Nag-experiment ako ng kung ano-ano, makilala lang. Sumayaw ako, kumanta ako, nagpatawa ako, nag-POV ako. Lahat sinubukan ko. Tapos umabot ng 1,000,000, meron ng isang Kuya Marvin sa search bar ng TikTok. Unti-unti na tayong nakikilala. Hindi ko akalain na yung hirap na dinanas ko noon, lahat ng masasakit at mapapait na karanasang naranasan ko noon, yun din pala yung magiging instrumento ko na dala-dala ko hanggang ngayon. Na pinakikinggan nyo. Naakala ko nag-iisa ako, hindi pala. Marami pala tayo. Marami tayong minamaliit ng iba. Marami tayong kinukutya pa ng iba porket hindi pa natin nahahanap yung sarili natin. Kakausapin ka lang nila kasi nasa baba ka nila. Then recently, yung mga taong yun, na-meet ko sila ulit. Pero hindi na yung dating ako. Hindi na yung dating ako na pwede mong laitin at pwede mong kutyain. Hindi na yung dating ako na pwede mong tapak-tapakan. Yung mga taong minamaliit ako noon, di sila makatingin. Para bang kinain nila lahat ng salitang binitaw nila sa akin. Kitang-kita ko sa mga pagmumukha nila na hindi na nila ako pwedeng maliitin. Isang araw nakita ko sila ulit, ganun pa din. Ganun pa rin na masaya silang may tinatapakan silang mas mababa sa kanila. Pinag-uusapan nila na kailangan sila lang yung bida. Pero ngayon nung ako yung nakita nila, ni hindi sila makatingin. Kitang-kita ko sa mga mata nila na lahat ng panlalait at lahat ng pangmamaliit na sinabi nila noon, kinain nila. Pero tahimik lang ako. Hindi ako nag-react kasi wala na akong pakialam sa kanila. At wala rin akong balak ibalik sa kanila yung pangmamata. Kasi nakapokus na ako sa sarili ko eh. Nakapokus ako na mas mag-grow pa. Yung mga taong nanglait at nangutya sa akin noon, hindi ko na dapat balikan pa. Hindi ko na kailangan maghiganti pa. Naniniwala ka bang mapaglaro ang tadhana? Siya na mismo gagawa ng paraan para ipakita sa mga taong nang maliit sa'yo na hindi ka na tulad ng dati, na hindi ka na nila pwedeng hamakin, na hindi ka na nila pwedeng laitin. Oo, bilog ang mundo. Hindi habang panahon nasa taas ka. Hindi habang panahon bida ka. Kaya mas piliin mong magpakumbaba.
Piliin mong maging mabuting tao. Kasi kung mas papairalin mo na bida ka palagi, hindi mo alam kung kailan babaliktad ang mundo mo. Na yung tipong yung taong nilalait mo, siya naman yung nasa taas at ikaw naman yung nasa baba. Kaya piliin mong magpakumbaba. Stay humble lang palagi mga kapatid, ano? Alam ko mahirap. Alam ko struggle. Alam ko may mga taong hindi naniniwala sa atin. May mga taong hindi tayo susuportahan. May mga taong nandyan lang para i-down pa kayo lalo. Pero wag nyo silang isipin. Focus lang sa goal. Dadating din yung araw na lahat ng pinaghirapan mo magbubunga. Nakuha mo? Follow mo ako pag nagustuhan mo tong video na to. Let's go! And peace out!